7,641 islands, 82 provinces, 1,491 municipalities, and 494 cities. Yan meron ng Pilipinas. These numbers, did you know that Philippines has a lot to offer when it comes to tourist destinations? Like Puerto Princesa Underground River. That includes the 7 wonder of nature, the perfect shape of Payong Volcano in Albay, the famous Chocolate Hills, and the white sand beach of Boracay. And that is the big reason why I decided to do the Philippine Loop again. To discover, to explore, and to share to all of you how beautiful the Philippines is. Use my bike, I will travel the whole Philippines again. I'm Kiko Kalikasan from Pasig City, and this is Philippine Loop Season 2. Tara, samahan nyo kong pumadyak at ikutin ang buong Pilipinas gamit ang aking bisikleta. Nagsimula ang pang-15 araw ko sa kalsada sa isang payak at tahimik na komunidad sa bayan ng Claveria, probinsya ng Cagayan, kung saan ako nagpalipas ng magdamag. Pagkabukang Liwayway, binisita ko ang kanilang tabing dagat. Dahil nga may paparating na bagyo kinabukasan, italaas na ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka. Wala ni isang mas mangingisda ang naglakas loob na pumalaot ng araw na yun. Dahil nga may babala ang pag-asa ng gale warning signal. Ang kanilang dalampasigan na noon ay puno-puno ng tao dahil sa bulungan sa pagpagtawaran ng mga isda, ngayon tila laging isolated. Unti-unti na rin lumalakas ang simoy ng hangin at ang alon unti-unti na rin lumalakas. At nang magsawa na ako tumambay sa tabing dagat, bumalik na uli ako ng kalsada para ipagpatuloy ang aking pagpapadyak. Umahon uli ako sa mataas at mangkurbadang mga bundok. At nang marating ko na ang rurok, nag-flashback sa akin ang lahat ng mga pinagdaanan kong hirap. Mula sa pagudpod hanggang dito, 5 bundok. 5 bundok ang inakit ko. At ang nasabi ko lang sa sarili ko, finally, nasa kaligayatnaan na ako ng Northern Luzon. Tapos, puro pabulos ako na pababa. At naisip kong puntahan ang Santanella. At pagsilip ko nga sa dagat, napansin ko na mas lalong lumakas ang alon. Kaya nung desisyon kong pagligo, ay biglang naudlot. Hindi pa pumapasok ang bagyo, may nadaanan akong landslide. Pagbalik ko sa main road, nakalabas na ako sa bayan ng Claveria at pumasok sa mahaba at patag na kalsada ng Sanchez Mira. Nang malimit kong makita ay mga palayan at inabutan ng ulan sa bayan ng Pamplona. Yan guys, time check 11:20 ng umaga and dito na ako ngayon sa Junction Luna, Abulog. Bayan ng Abulog to. Yan, good afternoon guys. Kasalukuyan ako naglalakad ngayon dito sa bayan ng Ballesteros. And dahil nga nabutas o naplata itong gulong ko, ayun, kailangan ko talaga maglakad. Sa layo nga ng nilakad ko, sa kabilang bayan na ako nakapagpagawa ng bisikleta sa Wisapari. Nang maayos na ang aking bisikleta, napasok ko naman ang bayan ng Alakapan. At paglabas ko ng bayan ng Alakapan, pumasok naman ako sa bayan ng Lalo. Ito ang Magapit Bridge sa bayan ng Lalo. Ang tulay na to ay walang poste. Puro mga I-beams na pinagdugtong ng mga bolt and nuts. May mga turnbuckle na nagsisilbing mga brace at railings para iwas aksidente sa mga motorista. Kaya lang, bantay sarado na ngayon ang tulay na to. Kasi anytime pwede na itong mag-collapse sa kalumaan. Dumaan nga ako dyan, umuuga. Kaya one at a time na lang ang pagpapadaan ng malaking truck dito. At sa ilalim ng tulay, makikita nyo ang pinakamalaking ilog ng Pilipinas, ang Cagayan River. At di na nga ako pumadyak. Dito na ako nagpalipas ng magdamag. At diyan ang kwento sa likod ng 15 araw ko sa kalsada. Maraming salamat sa panood and God bless.